painful, most unacceptable for me, for self-seeking individuals to capitalize on poverty, using it to their advantage, advancing their ambition. We simply cannot let this slide. Tiwala po ako na sa pangunguna ng ating chairperson, Senator Amy Marcos, hindi lamang maisisiwalat ang katotohanan, mabibigyan din natin ng katarungan ang ating mga kababayan na pinagsamantalahan. Sila mga pinaglaanan ng ayuda ng ating pamahalaan, ngunit napilitang ibinta ang kanilang lagda at dignidad. Daghang salamat, Senator Amy, sa pagtindig. Sa ating mga kababayan, nanawagan po kami sa inyo, kasama ang panawagan ng ating kumilik. Maaari niyo pong bawiin ang inyong perma na sa pilitang kinuha sa inyo ng Politicians Initiative. Huwag po natin hayaang magtagumpay ang mga mapanlinlang at masasamang loob na gustong nakawin ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat, Madam Chairman. Maraming salamat, Senator Bato, at kinikilala rin natin ang pagdating ng ating mahal na Senador Chis Escudero. Nagpahiwatig na yata si Senator Chis at si Senator Francis Tolentino na hindi na sila magbibigay ng pambungad na pananalita, kaya kikilalanin na lamang po natin ang ating Senator J.V. Ejercito. Madam Chair. Yes, please. I won't make any introductory statement, but I'll go straight to the questions at the appropriate time. Thank you very much. Yes, we welcome that. Senator J.V., please. Thank you, Madam Chair. Sa umagang ito, nasabi na ng ating mga kasamahan, yung mga gusto rin natin malaman. Anyway, ang lagi ko pong sinasabi, ang People's Initiative or ang CHACHA is really a very divisive activity. Sa ngayon, ang dami nating problema, ang kinakaharap, ang dami nating hamon na dapat pinagtutuunan ng pansin. No? Andiyan po ang inflation, yung mataas na presyo ng bigas at bilihin, yung infrastructure natin na kinakailangan nating humabol sa ating makaratig bansa para maging kaaya-aya tayo at maging attractive, energy at iba pa. Ang nakakalungkot po ay there's a time for everything. No? And sa nakita natin noong nakaraang araw, Madam Chair, naging all-out war na, naging hell broke loose, nagkaaway-away na, political bickering started very early. Ang ganda ho na sana ng sinimula natin. And I feel frustrated, Madam Chair, that we in the Senate we have passed the important pieces of legislation that would serve as a framework and direction on which this administration would take in the next 6 years, ay para pong nasasayang dahil po sa ganito pong activity. Gusto rin ko siyempre tulad din ating mga nabanggit na ating makasamahan, gusto natin malaman yung third mode of changing or amending the Constitution, which is a People's Initiative. Kung tunay po na ito ay People's Initiative, we always regard the people's voice as sovereign above everything. Kaya lang sa mga nabasa natin, sa mga impormasyon na ating nakalap, talagang mukhang tila ito'y may bahid, may strings attached, ika nga. So yan ang gusto natin malaman sa umagang ito. At siguro dapat din malaman natin mga kababayan, this activity of People's Initiative o PI is not only the fight between the Senate and the House of Representatives. Dapat malaman din nila kung ano pa ang implikasyon ng mga ito. Dapat natin maipaliwanag. Base doon sa inyong mga video na pinakita, Madam Chair, ay talagang maliwanag na ang mga taong pumirma, hindi po nila naintindihan ang kanila pong pinirmahan. So with that, Madam Chair, I will also ask questions later on. Thank you po. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat sa ating mga kasamahan dito sa Senado. And at this juncture, we need to call our Legislative Committee Secretary to administer the oath to all the resource persons and witnesses present, both online and physically present. Attorney Dana Alberto, please. Yes, we also acknowledge the presence of our Senate President, Juan Miguel Zubiri, and Senator Cynthia Villar, also who has just arrived. Yes, please proceed, Attorney Alberto, please. May we request all of our resource persons to please rise?
Also from those in the gallery, please. Thank you very much. Kindly raise your right hand. Kindly repeat after me. I state your name. Do solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. Thank you very much. You may sit down. Yes, and if we're ready, we would now like to call on our witnesses, the few brave ones from the different LGUs, to testify regarding their knowledge of the signature buying that occurred. Attorney Dana, who shall be the first witness to be called? I think from Quezon City, we have two who have been willing to testify to this committee. May we call on them, please? They will be testifying via live link, via All right. Zoom. Okay. Are they online? Kindly show the screen, please, Secretariat. I am very grateful to the Senate President, who also has brought 5 witnesses from Bukidnon, as well as Senator Antiveros, who has volunteered a number of witnesses as well at the proper time. So, Secretariat, are we ready? I know that the Quezon City witnesses are awaiting the opportunity to testify. Oh, ayan. Sige, maraming salamat. Hindi na kinakailangan mag-oath. So, Attorney Alberto, please. Para po sa mga witnesses na nasa Zoom po, via Zoom, kindly raise your right hand po. Okay. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Sagot lang po ng yes or no. Yes po. Yung tatlo pa po na other witnesses, hindi po narinig ang sagot. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes po. Okay. Marami pong salamat. Maraming salamat. At mauna daw yung mga taga Quezon City. Alam ko, dalawa kayo riyan. Unang-una, basahin ko muna yung statement ninyo o si Secretary ba magbabasa ng statement natin? Tama po ba itong statement na nanggaling? Hindi ko na babanggitin yung pangalan, ha? Okay. Babae ito. At nakausap po natin itong dalawang babaeng matatapang sa QC. Ang sabi, may tauhan na kumukuha ng pirma sa aming barangay at pinapangakuan ng ayuda. Yung listahan, may nakalagay na precinct numbers na. Pumirma kami kasama ng aking asawa, kapatid at ninang, ngunit hindi ba namin nakukuha yung ayuda hanggang ngayon. Tama po ba yon? Tama po ba yon, Witness 3? Tama po. Okay, Witness 4. Madam Chair, Yes po. Yes, if they are Congressman brave witnesses, bakit po sila nakamaskara? po. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ako, pinakamatapang na po yan. At yung Sila- iba talaga ayaw pumunta. Bakit po sila nakamaskara? Ang alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang haharapin po nila lahat ng consequences. Tama. Thank you. Pwede ninyong sagutin, ba't kayo nakamaskara? Ba't kayo nagkukuble? Anong kinatatakutan ninyo? Babalikan kayo?
Pwede po. Sino? Sino maghihiganti sa inyo? Yung nagpapalista po sa amin. Yung mga nagpapasign. Sino po yung nagpapasign? Ang sabi ninyo, may mga tauhan. Official ba yun? Hindi po. Taga-barangay? Hindi po. Parang napag-utusan lang. Napag-utusan lang. Eto naman, may isa pang testigo tayo mula rin sa Quezon City. Ang sabi ganito, naganap po yung pagpirma ng mga pangalan noong linggo ng Enero po, sir. Yung listahan ginamit nila, may nakalagay ng mga presinto sa aking nahango sa COMELEC. Sa aming barangay, may nangangalap po ng pirma. Kaso, hindi ko maintindihan kasi English ang gamit na wika. Taga-QC rin po ang nagsabi nito, hindi rin namin inexplain nung naglilibot ano ang laman ng form. Ang sabi, basta pumirma kayo, may ayuda kayo. Alam nyo naman, sir, na pag ayuda ang usapan, talaga agad pumipirma ang kabarangay ko. Pero sa akin po, parang alam po ni Kapitan yung naganap na pagpirma sa barangay namin. Recording stopped. Pwede pong tanungin, alam ni Kapitan yung naganap sa barangay namin. Tama po ba yun? Opo. Yung testigo po natin na isa na taga-QC, Opo. alam ng Kapitan ninyo. Paano mo alam na alam ng Kapitan? Kasi galing po sa barangay po yung pinapirmahan po sa amin. Pero yung nagpapapirma yung Kapitan o iba pang tauhan niya? Hindi po. Yung tao po. Pero hindi po yung tauhan ng barangay. Kaya po parang napag-utusan lang po siya. Pinag-utusan na daw siya. Pinag-utusan. Pero alam mo na galing sa barangay. Kaya ka ba natatakot? Kasi galing sa barangay. Tama po ba yun? Pakisagot na lang kay Congressman Marcoleta. Kasi sabi niya, ba't daw kayo nagtatakip? Madam Chair? Natatakot po kami, baka po balikan po kami nung nagpa-farmer po sa amin. Our rules allow. Our rules provide that they can protect their... Opo, okay. At si Senator Bato may katanungan din. Thank you, Madam Chair. Hindi po. Mga witness, si Senator Bato ito. Opo. Sige po. Ako, magbigay ako sa inyo ng assurance, nakausapin ko yung PNP, just in case takot kayo na may mangyari sa inyong masama. Wala pong mangyari sa inyo. Ipapasecure ko kayo ng Philippine National Police. Baka pwedeng okay lang sa inyo kung pakita yung mukha nyo, pero kung ayaw nyo, walang problema. Pero ako, kung takot kayo sa seguridad ninyo, na baka balikan kayo sa mga politiko na nasa likuran nitong People's Initiative, I can guarantee you, I can talk to the PNP na bigyan kayo ng security. Anyway, yun lang sa akin. Gusto ko lang ipaalam sa kanila na huwag kayong matakot, andyan yung ating police. Yun lang, Mr. Chair. Madam Chair, thank you. Madam Chair. Na lang po. Okay, naintindihan namin kayo. Alam namin yan. Di ba apat kayo, may karagdagan pa ba yung ating dalawa pang hindi umiimik pa? Tungkol dito sa mga signatures at yung kaba ninyo na matatanggal kayo sa listahan ng ayuda kapag hindi kayo sumang-ayon. Meron ba kayong maidadagdag? Ba't kayo takot na hanggang ngayon di kayo nagpapakita ng mukha eh? Then, Madam Chair, may SP Subiri, please. Maraming salamat, Madam Chair. Magandang umaga sa inyo lahat. Our rules allow na protection sa ating mga witnesses na hindi naman kailangan nila ilantad kaagad ang kanilang identity because we have whistleblowers. No? Marami po tayong hearings na nasagawa from the Blue Ribbon Committee to the hearing of Senator Bato when they're talking about mga kulto. Talagang nagtatago sila ng identity. For the mere fact na baka naman po ang hahabol sa kanila ay politiko din.
dahil in-establish natin dito ay mga politiko ang nagtutulak nito, kaya politicians initiative, ika nga sabi ng ibang mga kasama natin. So, sa aking pananaw, wala pong violation kung sila po ay nagtatago lang ng mukha nila dahil naka-livestream po to sa buong bansa, ayaw din nilang ma-expose ang kanilang sarili. I think we have to give them that right. And we've been practicing that here in the Senate. Of course, when they give their testimony for legal purposes, lalabas talaga yung mga pangalan at identity nila. But for this, in all intents and purposes, if we want to find out the truth and ferret the truth na hindi po sila matatakot, we should protect their identity at this point in time. Our rules allow it. I do not know the rules of the House of Representatives, but the rules of the Senate allow that their identities may be protected until, of course, the actual factual certification or subpoena and rather affidavits will be issued for our courts, no, for the cases to be filed. So, yun lamang po, Madam Chair, hindi po natin kailangan silang pilitin, no, at this point in time na i-reveal ang kanilang sarili. Kasi kung hindi, maraming matatakot sa mga hearings natin. Walang maglalabas. There's a Whistleblower Act. So, we can protect them, no? And not only the PNP, the Senate can also extend protection to these witnesses. So, yun lamang po, Madam Chair. Yes, Madam Chair. Yes, Madam sino po Chair. yun? Yes, we I just want to acknowledge know Senator if you can divulge the district in Quezon City where this happened. Pwede ba? Narito yung address sa akin, pero siguro sa executive session na muna hanggang magkaliwanagan. Okay, sige. Maraming salamat kina Senator Bato at sa SP natin for the assurance that the witnesses will be adequately protected. And we acknowledge also the arrival of Minority Leader Coco Pimentel. Meron pa ring nagsasabi na hindi ninyo naintindihan ang nakasulat kasi English. Ang sabi ba, may kinalaman sa ayuda to? Pag pinirmahan, ayuda. Pero hindi ninyo nabasa o naintindihan yung English. Tama ba yun? Tama po, kasi English po yung nakasulat. English yung nakasulat. So wala kayong naintindihan dun sa constitutional amendment na sinasabi? Wala po, basta pumirma lang po kami ng pagkasal. Pumirma po kayo pag may ayuda po. Wala ba silang pinaliwanag na may kinalaman to sa ating saligang batas? Wala namang ganon. May sinabi ba? Yung paliwanag po sa amin, ano po? Petition lang po. Ano? Petition po. Kaso di ko po maintindihan eh. Kasi mabilis po yung pagpapaliwanag po nun. Mabilisan lang yung pagpapaliwanag. Anong kinalaman ng ayuda doon? Ano daw sabi? Hindi ko po alam eh. Kasi basta pagka-perma po namin, may present number po, tapos ayuda daw po eh. Binigyan ba kayo ng pera pagkatapos? Wala po. Pero may pangako? Pangako lang po, abot po sa ayuda, pero di po namin alam po kung ano pong ayuda. Nagbigay na ba ng pera mula noon? Wala po. So nag-iintay pa rin kayo? Opo. Nako, baka na 1, 2, 3 po tayo. Saan daw yung pera manggagaling? Sa syudad, sa congressman, saan daw? Wala po siyang sinabi kung saan pa manggagaling, tsaka wala po sinabi sa amin kung pera po eh. Basta baka may ayuda daw po, or din niya pa alam kung saan po. Nung narinig ninyo yung ayuda, sige na lang. Opo. Siyempre, sa hirap ng buhay. Okay po. At maraming salamat sa inyo. Kung may maidadagdag pa kayo, pwede namang gumawa ng sinumpaan salaysay. Pero sa ngayon, I would like to call on another witness who's actually here in person, I believe in the hall, right now. Madam Chair? Yes, please. Abang tinatawag natin, Madam Chair, can I inquire something? Yes, please proceed. Yes. May I know from the Chair if Attorney Anthony Abad was invited? And is he Yes. around? Is he Yes. around?
He Nag-regret. was invited, but yes, regrets. Yung pangalan niya is very, very visible doon sa form, yung petition form na pinapakita nila. So, can we insist on inviting him? O Yes. kung ayaw niya mag-attend, ipasampina natin, Madam Chair? Yes, I think we'll have to consider that. But like you said, Senator Bato, his name is very prominently displayed Yes. on the form. He is the face of this brouhaha. So, he should present himself. Otherwise, useless itong magiging inquiry natin kung hindi natin makita yung tao na nandoon sa papel, sa form. So, can we subpoena this person, Madam Chair? Madam Chair, Yes, Congressman Marcoleta, please. I am happy that Senator Bato raised this question because That's right. this is the gist of the entire inquiry. Attorney Anthony A. Abad appears to be the proponent of this initiative. Kagaya po ng sinabi ninyo, Senator, bigyan ng katauhan ang nagpasimuno nitong Politicians Initiative. Earlier, Madam Chair, the House of Representatives, sila po ang nagiging parang kontrabida dito. I am not representing the House of Representatives today. I was personally invited by the beautiful chairman to appear in this committee. But, as a member, hindi po nyo may aalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalo na po yung Speaker. I am not defending the Speaker. If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito eh. Siya po ang pinakasentro nito. Siya ang nagsasabi dito na pinaliwanag niya sa tao. Nagsabi po ng mga tao, we fully understand the rationale of this proposition. We fully understand the consequences, the effects, and the advantages of this proposition. Gusto nating malaman, talaga bang ginawa niya? Single-handedly, although et al. Ito. But to undertake and to mobilize an undertaking nationwide, to be able to get at least 8 million votes. Kaya po ba ng isang tao? Why don't we begin with Anthony Abad? Who is he? Anthony Abad, based on the Google, Madam Chair, specializes in international trade law. He has been in legal practice for 17 years, and he is at present an independent advisor of the Philippine Senate. May I know, Madam Chair? Nasa Google po. At kung sino- nakalagay din po sino sa Google, sinabi? he took his oath before the office of Senator Aquilino Pimentel. Nasa Google po. Kaya kailangan po nating makita lahat eh. Sa Google po yan. I was also shown that picture, pero hindi ko ma-date eh. Mukhang bata pa kami nun eh. So, so must have been years ago. And if we are talking about that, if he is also that Anthony Abad named in the signature sheet, so we are assuming a lot of things. Pero right now, he's not a consultant of my office. But, so kailangan pasiputin natin itong Attorney Anthony A. Abad. So, Triple A. Yes. Attorney Anthony A. Abad. So, para malaman po natin. And if that person seen in the picture taking an oath before me, if he will admit that he is the one, then we're talking about the same person. But he's not a consultant of my office, so I don't think he's also a consultant of the Senate. Wala. So maybe that was siguro part of his biodata. Siguro once upon a time, baka nangyari yun. And then, since nandito na rin tayo sa topic na ito, the burden is all with Attorney
Anthony A. Abad, because no other lawyer can file that petition and claim that he or she is under that et al. Hindi po pwede yun. So it's only if the signatures are genuine and real and then freely given, it is only this attorney, Anthony A. Abad, whom they have authorized to file the petition. No person, no lawyer can claim to be et al. Kasi hindi siya pinangalanan. So that's my theory. Kaya I agree with Congressman Marcoleta. We really have to identify who is. Pero medyo common name kasi yan. There might be more than one Anthony A. Abad who happens also to be a lawyer. So Yes, we need to Senator, look for but this person. We can start with him. Yes, This is an A4 sheet of paper. that's right. 10 signatories per sheet. If Anthony Abad is out to get 8 million votes to satisfy the threshold of 8 million, this is the requisite of the People's Initiative, he will need 800,000 pieces of this A sheet. Nakita ko po yung nakakuha ko ng isang ream nito. This paper was imported from Indonesia. This is 70 GSM. I want to ask Anthony Abad. Kinuwenta ko po kung magkano Siguro about 1,500 something reams. $500,000 pesos, ito pala mong papel. Ipiprint mo ito, palagay mo na lang 2 piso. 800,000 seats, that 1.6 million plus 500, that's about 2 million. Saan niya kinuha ni Anthony Abad? Maybe we can ask questions directly from this guy. Hindi yung mga nakatakip ang mukha. They're so brave enough not to be able to expose their faces in the public. I'm sorry, Mr. Senate President, but I read your rules of evidence. If the substantive rights of people affected in this hearing, they should also be protected. How can we, for example, confront the accusers if they are all masked? Hindi po ganito. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Pero halimbawa po kung ito'y ginawa ni Anthony Abad out of exasperation, out of frustration, because I think for the longest time, the House of Representatives have been inviting the Senate to meet with us on a constituent assembly, and the Senate repeatedly refused us. This is on record, Madam Chair. Kahit kailan po hindi natin magagampanan, hindi natin magagamit yung isang modality to change the Constitution, which is the Constituent Assembly. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, dead ma. Dead ma. So kailan po natin gagamitin ng Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Sa sinasabi ng Senate, well, ang dami pong Okay, bago kami makipag-meet sa inyo, you will have to agree that separate voting. Ganun po palagang nangyayari. Ito po ang nangyari. Ako po matagal na sa Congress. Kung hindi ako nagkakamali, Madam Chair, panahon pa po ni Speaker Belmonte, pinag-iisipan na natin to. Restrictive economic provisions, blah, 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 blah. But we never agree just to meet. Alam po ninyo, Madam Chair, ang pinag-uusap, mag-meet lang po tayo. Tsaka na po natin pag-uusapan kung yung 3/4 is voting separately or not. Madam Chair. Pero Yes, wala I po think, tayo. Tama observation ni Attorney Marcoleta, but that cannot be forced. If the Senate does not want to amend the Constitution through a Constituent Assembly, the House cannot force it. Ganun lang po yun, as simple as that. So therefore, no one is forcing, Senator. Precisely. So, there should be no complaint kasi we are two autonomous bodies. Ayaw nung isa makimit sa Constituent Assembly. The complaint arises from the fact that you do not want to meet with us. So Madam ang Chair. question, how can we make use of that particular Yes, modality
It is the first modality. Yes, yes. That means that the present composition of both houses cannot avail of that mode kasi ayaw nga nung isang house makimit. So, ano na po yan? That's a political question gamitin sa issue sa election. Pero our problem with the PI is yun na nga. Therefore, we suspected some politicians to be behind the PI because ang tinutumbok ng People's Initiative is the procedure sa Constituent Assembly. That's right. And changing the natural meaning of that section, Madam Chair. So that's and, with all due respect yan yung flow, to yes. Congressman Marcoleta, that's likely a subject of another hearing and another meeting, and perhaps a more confident and benign meeting of the minds at another time. Madam Chair, right now, I can see all my colleagues jumping out of their seats to contradict us, but let's not hijack this hearing. Let us proceed with the next witness, who has very kindly come from the province of Batangas. Yes, po, Senator. Madam Chair. Salamat, Madam Chair. Senate President, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Can I be recognized, I've been Madam acknowledged Chair? by the chair. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair, may I proceed, Madam Chair? Madam Chair. May I proceed, Madam Madam Chair. Chair? I'm sorry, Chair. I It's thought all right. the congressman Madam Chair, was point of order. escaping. No. Yes, Thank you, Madam Senator Chair. Ontiveros, He should Thank listen you, Madam to us. Chair. I'm I, raising a point you of should listen order, to us, Madam Chair. Madam Chair, if I may proceed. I've been acknowledged already. As a priority, Madam Chair, under our rules. Madam Chair, Yes, the point order precedes all others. Yes, please, I think, Senator Madam Chair, we should Tolentino. discuss the matter at hand. It has something to do with the name Anthony Abad, whether we should subpoena him or not tomorrow or in the next hearing, Madam Chair. We expect a ruling from the Chair. Yes, thank you very much. I think that's now become a motion, both from the minority leader as well as Senator Tolentino, and we acknowledge Senator Ontiveros once again, who has the floor. Thank you, Madam Chair. I join with the chair in the observation that she raised that the good representative is opening up a different issue. Gusto ko rin pong suportahan yung sinabi na ng Senate President that the rules of the Senate will allow our brave witnesses to speak their truth to the committee. Mas matapang pa nga sila kaysa sa mga nagtatago sa likod ng isang law firm. Ayaw aminin sino nagpamudmod ng forms. Ayaw aminin sino lathala ng isang TV commercial. But I would like to return to the question of Attorney Anthony A. Abad. May nakikita naman po akong at least 3 resource persons mula sa PIRMA. Perhaps, Madam Chair, the PIRMA resource persons can confirm if they indeed engage the services of Attorney Abad, Madam Chair. Just for the safety and security of our witness who's here in person, if you will allow, pakinggan muna natin yung ating testigo at pagkatapos nun, balikan natin ang ating mga abogado pagkat marami po sa ating mga kasamahan ang gusto magtanong rin sa kanila. Salamat, Madam Chair. I submit and then I will await the answer of either Attorney Avisado, Mr. Onyate, or Attorney Gana about Attorney Anthony A. Abad and his relationship with PIRMA. Salamat. Agyamanak, Madam Chair. Thank you for your forbearance. Maraming salamat po. Nais kong tawagin yung testigo na personal na dumayo rito. Nais mo bang basahin ang salaysay mo sa nakiusap sa iyo tungkol sa pagpapapirma? May sasabihin po kayo kasi ang sabi rito ay ang kapitan ninyo hindi kaalyado ng mayor at ng congressman ninyo. Kaya ano ang nangyari? Ipaliwanag po ninyo, please. Good afternoon po, Madam Chair. Your Honor, dumating lang po kasi yung form sa amin. Tapos tinanong sa akin kung para saan yon. In-explain ko lang po dun sa kapitan kung para saan yung form. Tapos kahit siya ayaw niyang pumirma kasi ayaw niya nun. Tapos po inutos lang po sa barangay health workers na papirmahan yung gusto lang pong pumirma.
Saan galing yung form sa pagkaalam ninyo? Kasi kalakip nun, di ba, may listahan daw. Galing po sa LGU. Galing sa mayor or sa congressman? Sa Congress po. Sa opisina ng kongresista, yung listahan. Opo. Tapos, pinadala yung listahan kasama nung formularyo, yung form na pinapapirma. Ganun ba yun? Form lang po yung nakita ko. Paano mo alam kung sinong papapirmahin? Sinabi lang po na kailangan pumirma lahat po dun sa barangay namin. Okay. Pumirma naman kayo. Ako po, hindi po ako pumirma, pati po yung kapitan. Bakit? Ayoko po. Bakit ayaw ninyo? Hindi ninyo maintindihan dahil English? Ano po naintindihan ko po, pero yung ibig sabihin, kaya ayoko pong pumirma. Okay. So ayaw ninyo na paltan yung saligang batas, yung voting jointly, at iba pa? Opo. May sinasabing perang ibibigay ba? May narinig po ako. Ganon. At may nabigyan ba ng pera dun sa mga pumirmang hindi katulad nyo? Wala po. Tumanggap ba yung mga BHW ninyo? Wala rin po. Wala naman. Pero yung kapitan ninyo, pinangakuan ba sila? Hindi po. Hindi rin. Tapos, ano pa yung masasabi mo tungkol dito? Palibasa siguro, yung kapitan hindi kaalyado ninyong mayor at kongresista. Tama po ba yun? Opo. Naintindihan ba nung mga kasamahan ninyo o kabarangay ninyo yung pinipirmahan nila? Hindi po. Ang alam po nila ayuda. Alam nila ayuda kasi yun ang pangako, no? Opo. Sino nagsabi na ayuda yun? Yung BHW, utos ng City Hall? Ganun po ba? Yung perception lang po siguro nung mga nando kasi parang nagte-trending na po kasi siya. Tama. Trending na may ayudang kalakip yun. Opo. Oo. Tapos, linilista ba yung mga pangalan nila? Sa alam ko, hindi ko po alam kung nililista po. Pero marami bang pumirma doon sa barangay ninyo? Konti lang po kasi nung sinubmit po yon dahil may deadline daw po, binalik po kasi yung forms kasi kulang daw po yung mga pirma. Ano yung deadline? Kasi sinasabi daw, ang presidente daw ang nirarason. Tama ba yun? Opo, yun po ang sabi. Ano daw ang kinalaman ng presidente dyan? Ang sabi po is utos daw po yun ng presidente. Ano daw? Ano ba? Utos daw po yun ni BBM. Utos yun po ni yung BBM. exact word. Ay, ganon. At sumusunod lang sila. Opo. Kung utos ng Pangulo, ba't hindi ninyo sinunod? Meron po akong freedom of choice. Okay. Recording in progress. Sige. At yung mga kaalyado lang ni Mayor ang binigyan ng pera, tama ba yun? Hindi ko po alam. Kasi meron nagbanggit ng katulad nun. May dadagdag ka pa? Wala na po. Bakit ka takot? Ba't ka nagtatakip ng mukha katulad ng sinabi ni Congressman Marcoleta? Babalikan ka ba? Pwede po. Nino? Kasi po, hindi ko po masabi dito kasi matitrace po nila ako pag sinabi ko po yung dahilan. Ganon. Pero opisyal? Opo. Mga opisyal, babalikan ka dyan sa lugar ninyo? Opo. Sige. May maidadagdag ka pa o yung mga kasamahan ko, may katanungan po kayo? Yes, Senator Bato, please. Madam Chair, this is not a question to our resource person. Just would like to inquire if it was ruled by the chair that Anthony Abad will be issued subpoena for the next hearing. Yes, I think motions were received and It was rolled certainly by- we have resolved to send a subpoena to the said Attorney Abad. Although I think information was sent to this committee that he has flown overseas. Overseas? Yes, okay. Madam Chair, dagdag lang ko konti, Madam Chair. No? I just would like to react to the statement of Attorney Rodante Marcolita. Congressman Marcolita. Kung sinabi po niya, Madam Chair, na siya ay nasasaktan dahil para bang alluded to yung buong lower house na sila ang nasa likuran nitong People's Initiative. Ako rin ay nasasaktan
when he alluded the Senate as the opposition palagi, dahilan kung bakit hindi natutuloy yung economic chacha. Ako po'y gusto ko iparating, Madam Chair, na in fact, during the last Congress, kaming dalawa ni Senator Tolentino, nag-file kami ng resolution for economic chacha. And nagbabago po yung composition ng Senado at pareho na rin sa lower house, nagbabago rin yung composition. So hindi po rin masabi na kung nag-opos sila ngayon, mag-opos na yan forever. Nagbabago po. Kami po ni Senator Tolentino, nag-file po ng resolution. Kaya masakit po sa amin kung sabihin niya, nilalahat niya na ang buong Senado ay ayaw sa chacha. Kami po, nag-propose. So, yun lang po. Gusto ko lang liwanagin, Madam Chair. Again, he is a good friend of mine, Congressman Marcolita. There's nothing personal about it. Gusto ko lang iparating sa kanya yung mensahe na kami po ay pro-chacha rin, lalong-lalo na pagdating sa economic reforms. Madam Chair, we can simplify this. Maybe we can have a stipulation. Can the Senate stipulate that of all the initiatives taken by the House to engage you as a constituent assembly, all these initiatives have been refused? Wala pa tayong, hindi pa po tayo Madam Chair, as Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused any measures. As a matter of fact, I filed last week, RBH 6. Which is to discuss economic provisions of the Constitution. So, only to change your mind 3 days later, Mr. Senate President. Did I ever say, for the record, did I ever say I am no longer pursuing this? Please cite the record that I said I will no longer pursue this. Well, it's in the privileged speech I heard by one of you. No. I'd like to correct misconception of my dear friend, Congressman Marcoleta. We are just fighting this PI first. Because this PI, this fake People's Initiative, is going to undermine the processes of voting during the discussions of constitutional change. Hindi po kami papayag na makapon ang Senado kasi mawawala po ang bicameralism that is stipulated 5 times in our Constitution and provides for the checks and balances of our institutions. Yun lamang po. Wala po tayong pinag-aawayan kundi itong PI kasi alam mo, sa totoo lang, Madam Chair, we're veering away from the topic here. Yes. But really quickly, kung yung People's Initiative, kung linagay po nila dyan, sino bang mga proponents dyan? Kung linagay ng pirma dyan to amend the, for example, public services to allow 100% foreign ownership, sa tingin ko walang gulo eh. Pati sa amin walang aalma. Yun ay napakasimple. That is a right given by the Constitution. Pero hindi. It's a very simple question to vote as one, but it is full of hidden meaning, and it will open a Pandora's box that we can no longer come out from. So yun lamang po, Madam Chair. I just want to put for the record, we have not categorically said no to amendments to the Constitution. As a matter of fact, I met with the President and he said, let's discuss the economic provisions and stop this PI. He told me this yesterday, and I'm saying this for the record again. I gave that speech in Congress as a personal and collective privilege, but I'll say it again. The President said, stop this PI, it's getting out of hand, and focus on discussions on the floor on how we can improve the Constitution through the amendments to the economic provision. Madam Chair. Madam Chair, point of order. Yes, thank you very much. I listened intently to the distinguished chairperson when she enumerated the basis for this inquiry, which is basically PI. While I know this is a spirited debate that has been going on between the House and the Senate, and we have 2 excellent debaters here in the person of Congressman Marcoleta, Senator Bato, and SP Zubiri. This will have its proper time at another inquiry and meeting so that we can focus on the witness and also our
numerous resource persons who took the time out to be with us this morning, with the indulgence, of course, of my dear colleague and friend, Congressman Mark Coleta. I agree, Madam Chair. So, ang tinatanong ko lang po na kung meron tayong ma-stipulate, sapagkat totoo naman hindi pa tayo nag-meet as a constituent assembly. That is a fact. From all the invitations we had given to the Senate, wala pa pong nangyari doon. Ito po yung totoo. Pag-usapan natin. So, maaring ngayon po mangyari na. Pero ang sinasabi ko, for the longest time, the hands were extended to you to meet with us on a constituent assembly. Yung mag-usap lang tayo. And then pag-usapan natin kung voting separately or voting jointly. But let the process to proceed. Yung mag-meet lang tayo, napakaganda na po sigurong simula yun. Thank you. Mr. Senate President, Madam Chair. Thank you. Thank you po.